a song of searching. Amen? Alam po ninyo, ang pagsisearch is a personal and private thing to do. Ikaw talaga magsisearch sa sarili mo. Remember this, all of us are living a transparent life before God. Wala po tayong maitatago eh. We can hide something in our mind, in our hearts, sa mga tao. Pero po, sa Diyos, transparent yan eh. Nakikita ng Panginoon. Kaya, it's really good to practice confession. Not confessing to people, no. Confessing to God. Yun po. Bakit? Kasi, hindi man tayo nag-iisip ng masama, hindi man po tayo namumuhay sa kasalanan. But alam ninyo, dahil nandito tayo sa flesh, there would be times na may papasok na hindi man maganda, hindi ko naman niisip ah. Amen? So anong gagawin yan? Ay, you must confess. Confess to the Lord. Ganun lang yan. Para we can live a guiltless conscience. Pag nag-confess ka sa Panginoon kasi, talagang maayos, malinis ang buhay. Okay? Naka-ready na ba kayo? Okay. Open your Bible now, please, kung nandyan, mga Bibles ninyo. I want to read one verse in the New Testament and another verse in the Old Testament. Okay, New Testament muna tayo. 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 4. 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 4. Ang sabi diyan sa verse 1, moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Another verse in the Old Testament, Exodus, chapter 17. Exodus, chapter 17, magsimula sa verse 5 to verse number 7. Sabi sa verse number 5, Exodus 17, and the Lord said unto Moses, go on before the people, and take with thee of the elders of Israel, and thy rod, wherewith thou smoothest the river, take in thine hand, and go. And behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb. Thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. And he called the name of that place Massa and Meribah, because of the cheating of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, is the Lord among us or not? Is the Lord among us or not? Ito po yung tanong ng mga tao na nag-aalinlangan. Sana wala sa atin magtanong ng ganyan. Sa pandemyang ito, is the Lord among us or not? Amen? If we will look at people around, you will see na ang sitwasyon natin ay uncertain. Tama, hindi? We are
in the time of insecurity. We are in the time of uncertainty. Pero regardless of anything that happens in this present evil world, it is our duty as believers to keep ourselves encouraged by standing strong and meditating on such divine promises of God that is continually working in us. Amen ba, mga kapatid? Now, nais ko dadalhin sa inyo ang mensahe na pinamagatan kong Standing on the Rock in this pandemic world. Hindi ko alam kung kailan ito maalis. Yung coronavirus ito, hindi ko po alam kung kailan ito maalis. And no one knows. Tama, hindi? No one knows. So, marami ang nagsasabi, marami ang nananalangin na sana matigil na. Tama? Pero, hindi pa naman natitigil eh. Tuloy-tuloy pa naman eh. Parami ng parami pa nga eh. Ang na-i-infect. So mga kapatid ko, nais ko sabihin sa inyo, what if, itong pandemyang ito will not be removed? Hello? At itong pandemyang ito ay maging kakambal na natin, nandito na ito. At hindi na maalis. Sana maalis. Yan ang dalangin natin. Pero habang hindi pa naaalis, anong gagawin natin? As Christian, as believers. Amen ba, mga kapatid? Talagang kailangan maging maingat tayo. But remember this, nasaan tayo nakatindig? Nasaan tayo nakatindig? Ang mundo, walang alam mga yan eh. Hello? Ang mundo do not know about spiritual standing. They don't know our spiritual status. Why? Because many of them that are just living in this world. Walang purpose. Ang purpose nila para dito lang sa mundo, di sa inyo ng mundo. Hello? Amen? Mayroon pa akong nakausap na kami ang magmamana ng mundo. Sabi ko, ang mundong ito, nakalaan na ito, naka-lockdown na ito sa sunod, na kung saan, naturo ko na sa inyo yan, na ito'y naka-lockdown na para sa apoy. Pero sila na magmamana ng mundo, sige. Lalo-lalo na ngayon. Wala pang ang apoy, may pandemya. Sige, manahin nyo. Amen? Pero, this world, sabi ng awitin, is not my home. I'm just a passing through. This world is not our home. We're just passing by. Why? Because our permanent home is already ready. Prepared. Saan? In heaven. Amen? Kaya sabi ko, sige, sa inyo to. Amen? Pero, while we are living, mga kapatid, we are, parang sabi ko, iniisip ko pa habang ginagawa ko mensaheng ito, paano kaya kung hindi alisin ni God ang pandemyang ito? Tapos hindi pa sila makadiscover ng vaccine. Yung ibang mga bansa, mayroon na eh. Sabi nga ng isang ang pandemyang ito will just be healed on its own. Pwede rin. Okay? Kasi yung kapatid ko, wala pa namang vaccine eh. Nagaling din eh. Pero na-process. Naunawaan niyo ibig sabihin? Kaso lang dito sa Pinas, iba. Bakit po? Kasi sa Pilipinas, ang tagal. Ang tagal ng test, ang tagal ng result. Mabuti sa kanila doon, kaagad-agad eh. At sa kanila po, walang problema pag nagkasakit,
Kasi automatic yan. Call 911, dalhin sa hospital, pagkatapos asikasuhin lahat. Dahil mayroong insurance sila. Tayo, wala. Kaya tayo ay pag nagkasakit, hindi mo pa paalam. Amen? Hindi mo pa paalam. Bakit po? Kasi ayaw mo ma-hospital. Anong iniisip? Gastos. Bakit? Walang panggastos, walang magsasagot eh. Tama, hindi? Tama, hindi ba? No? Bihira, sabi ko. Paano na tayo? Amen? Pag may darating mang vaccine, mga kapatid ko, sisiguraduhin ko ang mahal. Can afford kaya tayo lahat? Amen? Mabihira yan. Kaya sabi ko, ngayon, habang iniisip ko po yan sabi ko, ay salamat na lang. Ako ay nakatayo sa sulid. I'm standing on the rock. Kahit na may pandemic world, I'm standing in a solid ground. Amen? Therefore, I will be stable in my focus. I will be stable in my life. I will be stable in my decision. I will be stable in my purposes. And I will never back down and back down because I know my Redeemer still liveth. And my Redeemer will save me from all of this catastrophes that will happen in this world. Hello? Amen? Yan ang kagandahan, mayroon tayong salita ng Diyos. Yan ang kagandahan, may pangako tayo ng Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, at siyang may kontrola ng buong mundo. And that is where I stand. And that is where believers should stand. Sa mundo, insecurities, uncertainties, mga kapatid. It is the duty of every believer to keep himself encouraged and by standing strong and meditating on such divine promises of God continually. Hindi mo hahayaan na ma-discourage ka. Bakit anak ka ng Diyos Pag ika'y manghina ng kalooban sa mga sitwasyon ito, katulad ng marami mga kapatid, ay maniwala ka, you will be crippled sa mga plano mo sa buhay. Paano na ang mga pangarap na iyong ina-aspire kung ika'y titingin lang dito sa lahat ng mga sitwasyon? Wala na. Amen? You will not move on. You will not keep on pursuing your dreams. Bakit ho? Kasi you will be seeing the shaking thing in this world Kaya makikita ninyo ang inyong pastor, laging ang mensahe tungkol sa hey, in this world, ang dami po niyan unshakable sa mundong ito. Pero saan yung unshakable? Doon sa Panginoon Doon tayo. Para hindi tayo mapanghinaan ng loob kahit na sa paligid natin, lahat nang hihina ang kalooban. Amen? Now, let us move and see, mga kapatid. We are standing in the solid rock foundation that never changes. Remember that? That never shaken. Okay? Will never be shaken. Always stable while living in this changing world. Sa mundo, mga kapatid, pabago-bago yan. Salamat tayo ngayon. Free pa tayong gumala. Bakit? Nasa GCQ na tayo. Tama, hindi? Amen? Amen? Pero alam ba ninyo, anytime pwedeng ma-lockdown ulit tayo? Pag Pag mayroong nakapasok na may COVID, pagkatapos na find out, hello, ila-lockdown na naman. La-lockdown yung mga barangay. Sabi nga sa inyo kahapon, proud na proud si Pastor Ray, at least sa Cagayan, wala kami, wala COVID, yay, free kami ganyan. Pagkatapos, lo and behold, ang tinawag ko, Pastor, kamusta kayo? Bihira, dito mismo sa Lalo, mayroong dumating, galing ng Manila, naka-lockdown ng isang barangay. Nako. Hindi lang, Pastor, sa kwan pa, tapos sabihin, dumarami pa. Nako. Ano naman yung ibig sabihin, mga kapatid? Anytime. Pwede tayong ma-lockdown.
Kaya alam nyo, every morning nananalangin talaga ako dito sa Little Baguio, pinapanalangin ko talaga, Panginoon, iset free mo kami. Continually, Panginoon. Sa inyo lang wala akong mapuntahang iba, mga kapatid, di ko naman pwedeng kontrolin Amen? Ano na lang, Christians should keep on praying and asking God. Kailangan lang ganun ang gagawin Di ko makalimutan yung pumitot yung pinatubo, mga kapatid. Lahat ng mga simbahan ay para bagang nag-stop ng service. Opo. Iba nga, mga taga-Angles pumunta rito for just security reason. Pero mo, tapos napapag-usapan na ang bayan ng Concepcion, ang magiging catch basin ng lahar, at mabubura ang Concepcion. Hello? Yun daw ang catch basin ng Tarlac, Concepcion. Dito na kasi yan nga yung Nako. Alam niyo ba, abot-abot yung panalangin ko, Panginoon. Kung mayroon ba kaming 50 believers dito, wawasakin mo ang bayan ng Concepcion? Ilulubog mo? Kung mayroon bang 45 Kristiyano, pababa ng paba hanggang pa 10. Mga kapatid, I'm pleading talaga, Panginoon. Dito mo ako tatawagin. Dito mo ako tinawag. Please naman. Spare our town. Amen? Amen? Yun lang Spare our town. Ang unang bugso ng lahat pumunta na wari dito at marami ng mga barangay ang nangalubog. At ang lahar papasok na sa bayan. Pero still pleading pa rin. Biglang tumigil yung ulan. Biglang tumigil ang ulan. Ay, salamat naman. Panginoon, salamat po. Opo. At tumigil ang ulan, hindi na umulan. Within a week. Yata. Bigla umulan na naman. Maniwala kayo, ang unang lahar na tumambak sa Concepcion, mga kapatid, mas mataas na ang Concepcion kaysa Bamban. Mas mataas na ang Concepcion kaysa Mabalacat. Kaya ang lahar pumunta doon sa kanila. Yan. At least wala na sa amin. Amen. Ganun lang Why? You need to beg God. You need to plead to the Lord. Kaya alam nyo, my spirit of praying, begging to the Lord, it must be continual. Kaya dapat lahat tayo, ganun ang spirit natin, mga kapatid. May mga business kayo, beg God, Lord, ang business ko, huwag niyong pababayaan. Lord, ang trabaho ko, amen. Kung wala namang trabaho, maghanap ka ng trabaho. Panginoon, bigyan mo ako ng maayos na trabaho. Amen? Bakit po? Continual ho yan. Need yan Need yan na kinakailangan natin. I-asa. Why? Because this world are changing. Kaya, makinig kayo, Maggie, pinapakita ko na sa inyo, worst comes worst. Pinapanalangin natin matigil. Pero what if kung hindi matigil? At nag-aantay tayo ng vaccine. Kailan pa darating yung vaccine? Kailan pa darating yung bakuna? Kaya, alam nyo, patuloy pa rin kaming prayer conference sa mga kapatid ko. Ginawa din ng Panginoon, kalooban din ng Panginoon na ang kapatid kong isa, mahawaan talaga, pagkatapos mag-50-50, tapos maayos ngayon. Tapos continual na po yung aming prayer, 8:00 ng umaga, dito. Hanggang 9:00. Praying kami niyan. Tapos ang prayer ko kanina, Panginoon, kaming hindi pa nahawaan. Kasi itong isa nahawaan na Panginoon, kami pong mga hindi pa nahawaan, i-secure mo naman kami, Lord. Kasi may tendency mahawaan ka talaga. Pero sabi ko, dito sa amin, ate, ganitong sistema dito. Mayroong tinatawag na, yung mga blocking, ang tawag yan, mga checkpoint, ganyan. Tapos mayroong kaming tinatawag na, yung tracing, yung pag may nalaman. Oo, may kagad-agad ginagawa ng aming, sabi ng mga kapatid ko, dito sa amin walang ganyan. Paano ngayon sa inyo yan? Wala, hindi mo alam. Mas maganda pala dito sa amin. Hindi bali na, at least sa amin, mayroon namang vaccine, kaagad-agad, mapahospital kami. Oo nga. Pero sa amin dito, wala Ang tagal. Pag na-test ka kayo, pabihira, tagal pa bago malaman.
Sabi ko, pabihira naman. At least sabi ko naman sa amin dito, ay nasisecure. Hindi pa pwedeng papasukin yung mga taga-ibang lugar pag hindi pa secure, nasecure na ang border namin. At least, medyo kampante kami. Walang pinapalusot. Ha? Yun lang magagawa natin eh. Kaya sabi ko, angkop din yan sa iba't ibang lugar. Tama, hindi mga kapatid? Pero saan tayo nakatingin? Saan ang ating standing? Dapat tayo ang pinakakampante. Dapat tayo ang mga taong kalmadong-kalmado. Bakit? Kasi may nakatayo tayo na tayuan natin yung talagang solid ground. At walang iba kundi ang ating Panginoon. Doon tayo nakaset up eh. Amen mga kapatid ko? Amen? It's a joy, okay? So, tandaan niyo po ito. Na mayroon akong mga bagay-bagay na isi-share sa inyong napakahalaga at nais kong inyong titingnan. We are standing on the solid rock foundation. Okay? That never changes and never shaken by anything. Now, una muna. Paano? Pastor, sigurado ba kayo? Tanungin ko kayo, sigurado ba kayo nakastand kayo? Sa solid rock? Are you really sure you are standing in the solid rock? Baka many of you are standing in a sinking sand. Tingnan nga natin paano. Nakaready na kayo? Ito. Okay. Tingnan nyo, Matthew chapter 7, verse 26 and 27. Inuna ko po yan eh. Ano sabi niya? Paano yung standing on the rock, ha? Tingnan nyo. Or standing on the sinking sand. Tingnan nyo. Sabi niya, and everyone that heareth this saying of mine, and doeth them not, ay shall be likened unto a foolish man. You are not wise if you are standing on a sinking sand. Okay? Which built his house upon the sand. And the rain descended, and the flood came, and the winds blow, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Pansinin niyo maigi. Pag ikaw ay hindi standing on the solid rock foundation, sabi niya, you are like a foolish person na kung saan, na siya po ay nagtayo ng bahay sa sinking sand. Okay? Why? Yang taong yan, narinig yung salita ng Diyos. Nabasa yung Bible. Nakapakinig under the preaching of God's Word. Pero, sabi niya, napakinggan niya lang. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya ito sinunod. Hello? Okay? Do with them not. He is a foolish person. By he build his house upon the sand. Paano kung ang house na yan buhay mo? Ipasapalaran mo ba sa sinking sand? Come on. Hello? Balik tayo. Verse 25. Doon muna, 27. Doon muna, balik. The rain descended, the flood came, the winds blow, and beat upon that house. Now, ikukumpara ko yung floods, yung winds, yung waters, katulad ng pandemic. Katulad ng storms na yan, itutulad natin sa sitwasyon natin. Hayaan mo ba na mawawasak ang iyong buhay, ang iyong pamilya because it is not built in the rock? Paano? Okay, balik tayo doon. Tingnan nyo. Sige. Ano yan? Whosoever, tingnan nyo, hearing and not doing is not building on the rock foundation. Nakinig ka lang, napakinggan mo lang, pero hindi mo ginawa.
Okay? Whosoever hearing without personal application are standing and building in a sinking sand. May Bible ka kayo. Di nyo man pinanghahawakan yung pangako sa Bible. Ala din kwenta. Amen. Nagbabasa ka nga ng salita ng Diyos. Nag-aaral ka nga ng salita ng Diyos. Nakikinig ka nga under the preaching of God's Word. Hindi mo naman ginagawa. Hindi mo naman ina-apply. Come on! Yun ang laging sinasabi natin, pasok dito, labas dito. What changes? You're like a foolish guy. Na wala kang solid ground na tinitindigan. Kasi nakakinggan mo nga, pero hindi mo ina-apply. Amen? Okay? This is so common. Come on. Rampant in our Christianity today. Hindi dapat sa Baptist. Hindi dapat sa Baptist. We are not only Christians, we are Baptist people. And we are not only Baptist people, we are Bible Baptist people. That what? Understand the Bible, study the Bible, read the Bible thoroughly, and we apply the Bible. Come on. Yun po tayo. Amen? Amen? Ang pinaka-problema ng Christianity sa panahon natin, alam niyo kung ano? Lagi kong sinasabi, even sa devotion ko dyan, kasi dyan po, public yan dyan. Okay? Lagi kong sinasabi, true Christianity is not a name. True Christianity is a life. It is a day-to-day life. Actually talaga, the real you is your manner of life. Kung sino ka talaga, kung ano ang pang-uugali mo araw-araw, yan ikaw. Hello? Kung likramador ka talaga, hindi ka kontento talaga, hindi ka talaga satisfied, yun talaga ikaw. At maririnig mo yan. Tama, hindi? The real you is your manner of life. Pang-araw-araw. Ikaw yan. Pwede ka. Teka, maraming tao. Medyo magbago ng konti. Mag-refine ng konti. Pero pagkatapos nyon, babalik ka sa dati. Yun ikaw. Tama, hindi? Ang true Christianity talaga ay hindi lang siya nakikinig. Isinasagawa niya yung kanyang napakinggan. Na ano? Tama naman. Kasi salita ng Diyos yun eh. Amen ba, mga kapatid? So, sino yan? Yan po yung tao na maybe name in a Christian has a Christian name, pero hindi po nasasagawa. Yung Christian life kasi hindi naman sinusunod ang salita ng Diyos. Kaya, that person is not standing on a solid ground. That is not standing in a solid rock. No. Standing yan in a sinking sand. At pag dumating ang mga pagsubok, ang mga sitwasyon sa buhay, nako, hindi yan titindig. Pamawasak, madadown yan. Kaya doon ko kayo binibuild sa salita ng Diyos. I'm not building you in my word, no. In the word of God. Kahit na wala na si pastor, wala na kung sino madyang masanigan, basta't panghawakan mo ang pangako ng Diyos, you can stand. Tama, hindi? Amen? Amen? Ang napaka-important, hearing and not doing is what? Standing on a sinking sand. More. Okay? A lot of hearing. Yan ang problem ng true ng Christianity today. A lot of hearing. Lack of doing and personal application. Totoo, hindi? Kaya nakasaad. Saan sa James? Anong sabi doon sa James 1:22 to 25? Anong sabi niya? Be ye doers of the word, and not hearers only. Right now, you are not yet doing the word. You are hearing the word right now.
Hello? Paglabas nyo dito, doon, isasagawa nyo kung ano napakinggan nyo. Amen? Amen? I-apply nyo. Nasa sa inyo yon. Pwede na mapakinggan nyo ngayon. Paglabas nyo, kalimutan nyo na. Maraming Kristiyanong ganyan. Isang hakbang pa lang palabas dahil marami ng chikas-chikas ang sunod kaagad yan. Ano nakuha mo sa message, kapatid? Ano ba yung message? Nakalimut na agad. Maganda nga yung kanilang discipleship. Sabi nga, napag-usapan namin, sabi, pwede ba, na halimbawa sa discipleship namin after the service, we will be talking about the message that you have preached. Pagkatapos, i-discuss namin paano namin i-apply. That is really good. That is true discipleship kasi. Pag-usapan mo talaga, hindi mo lang narinig. Paano ko gawin ito? At alam niyo kung minsan, mga kapatid, totoo ito. After the preaching of God's Word, paglabas mong ganyan, iti-test ka eh. Tapos maalala mo, uta ka, preaching yun ah. Yun ang preaching ah. Ano kayang response ko kaya eh? Hello? Iti-test ka talaga. Sabi ko nga sa inyo, nung ako ay nagpipreach tungkol doon sa pag ikay naman manalangin ganito, ask ganito, pagkatapos what if between life and death na? Tapos luan bihol nagtawag. Yung kapatid ko, naka-COVID. Tapos sabi ko, kung ano pa yung preaching ko, yun talaga. Ano ngayon gagawin ko? I-apply ko? Hindi. Come on. Kaya sabi ko, I will wrestle with God. Wala akong sasayanging oras in my mind and in my heart. Saan man ako naruroon at anumang ginagawa ko, talagang nakikipag-beg ako kay God, nakikipag-plead ako sa Panginoon. Hindi ko alam ang sitwasyon ng aking kapatid. Ang sabi kahapon ay ito, na siya ay not responding anymore. Ganun ang unang balita, mga kapatid nung madala sa ospital Maghanda-handa na ang mga mahal sa buhay, maghanda-handa ka ng asawa because she is not responding. Nang mapasabi sa amin, pambihira mga kapatid Kahit anong ginagawa ko, talagang ang nasa isip ko, nasa ICU, pagkatapos naka-tube ganyan, pero talagang, tapos yung mayroong kwan dito yan mayroong sa kamay ganyan, kasi minumonitor yung heart, minumonitor lahat ng mga kapatid. And I'm begging God, wala ka na bang purpose sa buhay niya? Tapos, nire-relay ko sa Bible, Lord, si Hezekiah, nagkasakit. Tapos, sinabi mamamatay na siya that day. Panginoon, yun po ang sa aking isip. Hala, talagang Tapos tutulo lang luha mo, pero you are begging God, you are pleading, Lord, kung may purpose ka pa, parispanin mo yung kanyang katawan. Pwede, ikaw naman gumagawa nito, Panginoon. Ikaw naman ang siyang nagtatouch niyan, Lord Naunawaan niyo ibig sabihin, mga kapatid? Hindi madali. Okay? Kaya, yung personal application, kung minsan talagang susubukin ka para dun sa mga narinig mo. Okay? Christians, therefore, and spiritual leaders are immature and lack spiritual growth and spiritual maturity. Pagkuhan po, hindi mo ina-apply. Are you with me? Pag hindi nyo ina-apply ang mga napakinggan ninyo, immature kayo. You're not growing. You cannot take it. You cannot apply it. That is showing that you are still babes in Christ. Bakit? Hebrews chapter 5, verse number 11. Ano sabi? Tingnan nyo. On whom we have many things to say, and hard to utter, saying, ye are dull of hearing. Bakit? 12. For the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracle of God, and become such as have need of milk, and not with strong meat. Bakit? Sabi niya nung una, pinapakain ko kayo. Milk. Kasi babes pa kayo. Pero ngayon, pakainin ko kayo ng meat, hindi nyo pa rin kakayahanin kainin. Why? Kasi nasanay kayo dun sa milk. Hindi pa rin kaya. Nag-grow, hindi.
Nag-grow? Hindi. Hindi. Oh, bakit? Ang bira dapat, tapos na yan. Verse 13. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. 14. But strong meat belongeth unto them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercise to discern both good and evil. Kaya pag ikaw, kahit na hard word yan, ay na-take mo yan, aba, you're growing. Taking God's word, feeding yourself is a sign of growing. Pero pag hindi mo i-take yan, at yan ay hindi mo i-apply, walang kwenta yan. And you are not growing. Hello? Amen ba, mga kapatid? At yun ang sinasabi doon. Kaya sabi sa verse number 6, chapter 6, verse 1, sabi niya, therefore, leaving the principles of the doctrine of God, let us go unto maturity, perfection. Let us move on. Keep on growing. Amen? Not laying again the foundation of repentance from dead works. Alam mo bakit po? Maraming mga pastor. Mapansin siguro niyo bakit si pastor hindi lagi nagpipreach tungkol sa salvation. Napansin niyo ba? May mga pastor, kahit na sa Amerika, pagdating ganyan, pero pastor's conference, mag-preach ka ng salvation. Ano ba? Gusto mo ma-save ang mga pastor? Mga pastor na? Hello? Mapansin ba ninyo, pastor niyo, do not always preach about salvation. Pag may maligtas dyan, bago dyan, sira ng kaligtasan. Soul winning. Pero sa church, anong ginagawa ng pastor? I feed you spiritual food. Because my goal is to grow you up. Ayaw ko maging spiritual babies kayo na hindi nyo kayang tumindig pag kayo na may pagsubok. Come on. Amen. So, keep on growing. Yan. Kaya sabi niya, let us go on unto perfection. The effectivity, doon, maintindihan the effectivity of the teaching and preaching of God's word is not in the hearing. Are you with me? The effectivity, inote nyo yan. Sana makuha nyo yan. Huwag nyo makalimutan, ha? Amen. The effectivity in the teaching and preaching of God's word is not in the reading, it's not in the hearing, it's not in the studying, it's not in the meditating, but in the applying. Keeping and doing it in our individual life. Doon ang effectivity. Doon mag-create ng growth and impact sa buhay mo at saka sa buhay ko pag in-apply mo. Naturuan kang mag-pray. Di i-apply mag-pray. Naturuan kang mag-giving. Di i-apply mag-give. Naturuan kang mag-soul winning. Di i-apply mag-soul winning. Naturuan kang magpunta sa church. Di magpunta. Application ang kailangan. Amen? At yun ang kulang sa panahon po natin, mga kapatid ko. Okay? Psalms 19, verse 10 to 11. Anong sabi niya? Psalms 19, moreover to be desired are they than gold, talking about the word of God. Ye than much fine gold, sabi niya, sweeter also than honey, and the honeycomb. Verse 11. Moreover, by them is thy servant one, and in keeping of them, there is great reward. Alam niyo, pag in-apply natin ang salita ng Diyos sa buhay natin, nandun ang matinding pakinabang, may reward pa. May reward pa. Yun ang kagandahan dyan eh. Okay? Move! Move! Sige, balik tayo doon. Dali! Okay? Ano ba yan? Nahihilo ako eh. Okay. Hindi pa ka tayo tapos dito. Ano sabi niya? Who will do the application? Yan tanong. Ay, magandang tanong yan. Sino? Sino ang gagawa ng application? Ako? Hoy, tagaturo ako. Come on!
Sino ang magagawa ng application? It is the responsibility of every person, every believer, not the pastor or spiritual leader. Hindi ho. Hindi siya magmumonitor, hoy, in-apply mo ba? Ikaw. Hindi po, hindi trabaho yan eh. Ang trabaho ni pastor, pag-aral, magturo. Of course, bago ko ituturo sa inyo, apply ko muna sa akin. Nahirap naman, turo ako ng turo sa inyo, tapos wala sa akin. Hindi naman makatarungan, lugi ako noon ha. Amen? Kauna muna ako. Amen? Sino ang magbibigay? Ikaw yan. Personal mo yan. Okay? Kaya alam niyo mga kapatid, sabi niya, hindi pare-pareho yung growth ng believers, isang mensahe lang, pero hindi pare-pareho. Totoo po yun. Bakit? Isa lang dahilan. In-apply ba niya o hindi? Ilan ang in-apply? Baka ditak mo. Baka mangilan-gilan lang. Yung gusto niya lang i-apply. Pero hindi lahat. Nanawaan niyo ibig sabihin? Pero nasa sayo ang move. Wala sa akin. Because inilatag ko na sayo eh. Amen? Binigay ko na sayo. Okay? Ha? Next! Sige. Ayan na, pangalawa na. Tama. Okay. Next! Ito na. Ano yung una? Hearing and not doing. Living and standing on a sinking sand. Ito yun, yung sinasabing. Hearing and doing is standing on the rock. Are you with me? Ito, verse number 24 and 25. Matthew chapter 7. Wherefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man. Number one, wise. Tapos sabi niya, which build his house upon a rock. May pundasyon ang bahay. May pundasyon ang buhay. May pundasyon ang pamilya. Amen? Matitinag? Hindi Magigiba? Hindi. Amen? Amen? Bakit po? Because yan ang tao na wise na hindi lamang siya nakinig, kundi kanyang ginawa. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. I pray that would be the life of every believers in this church. I pray that yan ang pundasyon, yan ang pamilya natin. Hindi tayo natitinag. Amen? I pray na ang ating simbahan ay ganyan. Bakit po? Hindi lang isa ang malakas dito. Are you with me? Hindi lang si pastor ang malakas dito, umangilan-ngilan. Dapat lahat dito ay matatag at malakas. Bakit? Because lahat tayo ay uma-apply ng salita ng Diyos. Amen? Okay. A wise master builder like Apostle Paul lay down the foundation. Pero may warning. Ano yung warning? Basahin nga natin yung verse. Pakibasa. Yung verse number 10 ng 1 Corinthians chapter 3. Go. A wise master builder lay down first the foundation. Opo. Yan dapat tayo. At ang sabi doon, take heed how he builded there upon. Ano sabi? Ingat. Paano ka nagbibuild? Amen? Ingat paano ang binibuild mo sa pundasyong yan. Because, yung pundasyon na yan ay importante. Alam ba ninyo na sa building na ito, hindi nyo makikita ang pundasyon. Ang nakikita nyo, yung na-build.
Pero malalaman mo lang na yan ay matibay pag ito'y niyugyog, pag ito ay pag ito ay nilindol, pagkatapos nakatayo pa. Hello? Pag ito ay dinaanan ng flooding, pero nakatayo pa rin. Doon mo malalaman. Kailan mangyayari yan? Pag dumating na ang catastrophe, pag dumating na ang mga challenges niya. Hello? At malalaman mo yung tatag mo pag challenge ka. Pag susubukin ka. Kaya grow up. Hello? Amen? Don't stay babes in Christ. Grow up. Grow up in your character and your attitude. Grow up. Make decision that is firm. Hindi pabago-bago. Make life na kung saan talagang ang perspective mo tama. At hindi ka natitinag sa mga anumang sitwasyon. Hello? Now, tanong, lumalago ba kayo? Bye. Mga ilan-ilan lang nagsasabi. Are you growing up? Don't stay babes. Magbubunjing ka pagdating na ng oras. Amen? Nakita niya ba yung bunjing? Ha? Malaking tao na mayroong laking tapos mayroong tsupon. Hello? Imagine mo kung ganyan ka. Kasagwa. Kadiri. Ni. Tama? Spiritually, kailangan ma-overcome natin yan. It is good to see grown-up people. Patandaan nyo ito. Pag kayo grown-up na person, you can be responsible enough. Pag binigyan ka ng responsibilities, you know how to handle it. And you are dependable. Aasahan ka ng mga kasama mo eh. Ito, maasahan ko ito. Kasi, pag ito binigyan mo ng responsibilities, mahahandle niya ng well yan eh. Kasi, responsible enough. Tama, hindi? Amen? Tandaan niyo po yan. Okay? Ha? Every builder is warned to be careful how he build therein. Building on the rock is hearing and doing the word. Okay? Personal application and personal keeping and using it day by day is a must. It's a need. 2 Chronicles, basahin natin. 2 Chronicles chapter 22, 30 to 36. Ano sabi niya? For by thee I have run through a troop. By my God I have leapt over a wall. As for God, His way is perfect, and the word of God, the Lord is tried. He is a buckler to all them that trust in Him. Okay? For who is God? Save the Lord. And who is rock? Save our God. God is our strength and power, and make it my way perfect. Okay? He make it my feet like hen's feet, and seeth me upon my high places. Nandun ka sa mga success way, man. He teacheth my hand to war, so that a bow of steel is broken by my arms. Thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy gentleness hath made me great. With that verses, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tao na matured enough to handle things. Una, through Christ as the rock, we can run through a troop. Hello? Kaya nating makipagsagupa, makipagsabayan sa malalakas pag stable at matatag ang ating paninindigan at pananampalataya. Amen? Kaya nating sumabay sa pandemic na to, mga minamahal ko. Kaya. Why? Because we have a strong foundation in this life. Pag niyong kakaligtaan, ha? Okay? Through that rock. Ano pa? Through Him, we can lift over a wall. Manbihira naman yan. Alam ba ninyo, hindi kayang tumalo ng turtle sa wall. Hindi. Pero imagine mo, you can overcome the obstacle. Kung hindi ka ba strong, kaya mo? Hindi talaga kaya. Amen? So tandaan nyo yan. A person is strong enough, matured enough, are standing in a solid rock, is a person
that can what? That can run through a troop. Pwedeng makipagsabayan. Through Him, we can do impossible things. How? Diba sabi, to them that believe it, nothing is impossible. Ang ganda. Ano pa? Okay, letter C. He is our buckler, a shield, a small shield to all who trust in Him. Mayroon tayong panangga, mga kapatid. Mayroon tayong protection. Hay! Kung ang mga frontliners may protection, abay tayo rin may protection. At saan ang protection manggagaling? Protection mula sa Panginoon. Amen? Sa atin, wala tayong sarili. Pero sa Diyos, mayroon tayong protection. He is our buckler. Ano pa? A rock. The Lord, a rock, in Him we hide as shelter in the time of storm. Pagdating po sa oras ng pagsubok, the Lord will cover us. We will not be penetrated by the storms of life. We will never be penetrated by this pandemic na to. Bakit po? The Lord is a rock. In Him we hide. He is our shelter. He is our protection in the time of storm. Kaya doon natin dinadala lagi ang pamilya natin sa protection ng Panginoon. Okay, verse 32, 31 and 32. Basahin nga natin. Ano sabi? 31 and 32, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to them that trust in Him. And then, sabi niya doon, sa verse 31, 32, for God is God. For who is God? Save our Lord. And who is a rock? Save our God. Kaya doon po, mga kapatid, safe tayo eh. If we are standing on the rock. Oo. Hindi tayo in a sinking sun. Hindi tayo po, nasa open field. Hindi, protected eh. Oo. Covered. Ang bihira yan. Okay? So, tatandaan nyo yan. Tatandaan nyo. Okay? Mayroon pa? Okay. Our strength and power that make our way perfect or complete. Verse 33. Ano sabi? God is my strength and power. And He make it my way perfect. Ang bihira. Pagkasama mo ang Diyos, paano ba yan? Anong ikakatakot mo sa business mo, kapatid? Kasama mo ang Diyos. Anong katakot mo sa trabaho mo, kapatid? Anong katakot mo sa physical life mo, kapatid? Kasama mo ang rock. Kasama mo si God. Anong ikakatakot mo sa makaharap mo? Kasama mo si God. He is our rock. Therefore, we will not be moved. Kaya sabi ni Apostle Paul, none of these things move me. Hindi ako dyan. Bakit po? May Diyos ako eh. May Panginoon tayo eh. Amen ba? Amen? Ha? Tandaan nyo yan. Ano pa? He make it our feet. Ito ang ganda. Like His feet. Okay? Na ano? Na, biro mo, ang lakas ng paninindigan mo, ang lakas ng pananampalataya mo, katulad ng lakas niya. Sabi niya ang aking paa ay ginawa niyang katulad ng kanyang paa para bagang ang Panginoon ang tumitindig sa akin. Hindi ako tumitindig sa sarili kong lakas. Ang tindig ng aking buhay, ng aking paa, ay katulad ng tindig ng Panginoon kasi siya ang tumitindig sa atin. Amen? Sabi sa verse 34 yan, ano sabi niya? He make it my feet like hinds feet and seated me upon the high places. Biro mo, nakapangako ng success, mga kapatid. Nakapangako na tayo magtatagumpay sa mga endeavors natin sa buhay kahit na may pandemyang ito. Bakit po? Because mayroon tayong tumutulong sa atin. We are in a cemented, stable ground. Amen? Any both of attack will be destroyed. Ano man po na atake ng kalaban,
mawawasak yan. Hindi yan bow. Bow. Any bow of attack. Verse 35, tingnan nyo. 35, He teacheth my hand to war so that a bow of steel is broken in my hand. Amen? Pambihira yan. Kahit anong pang kalakas ng kalaban, kahit anong pakalakas ng virus, mawawasak eh. Amen? Hindi makapenetrate, wawasakin ni God yan. So anong gagawin natin? We need to trust and rely on the Lord. Pero of course, huwag kayong magiging careless. Hindi ka tutulungan ng Panginoon pag ikay careless, hindi ka careful. Amen? Okay, last. Mayroon pa. His gentleness and tenderness makes our life secure in the time of pandemic. Wow, kaganda naman. Amen? Doon tayo manalig, mga kapatid. Doon tayo. So, do your business normally. Do your job normally, of course. Nang trust and confidence nasa Kanya. Amen ba? Amen ba? Yung mga iba naman, to secure, ayaw nilang lumabas. Kaya nag-ask ng business, sa bahay na lang. Ang putok na mga business. Kaya ano? Online business. Oy, baka gusto yung mag-order. Mayroon ako ditong tinapay na masarap. Oy, mayroon akong ganito dito. Order kayo. Amen? Oh, maganda ngayon eh. Dini-deliver pa. Door to door. Amen? Ganun lang oh. Pero kung hindi man talaga maiwasan, edi you do your own business. May protection naman mula sa Panginoon. Amen? Last. Standing on the rock with all benefits and blessing. Yan ang kagandahan eh. Akala nyo ba? Sa paglilingkod sa Diyos, kahit na may pandemya, walang blessing? Mayroon. We have experienced that. We have experienced po na even in the midst of this pandemic, mga kapatid, God can still bless. May amen sana? Even in the midst of this pandemic, God can still provide and bless. He can. Oo. Bakit? Nabasa na natin yan. Una, they are passed through the clouds and the storms of the sea. They're able to pass eh. Nasa wilderness, they were able to pass? Yes. Next. They all eat the same spiritual meat. Are they provided? Yes. Si misis ko, makikita ninyo, nagpo-post lagi. Pero ang ginagawa, pagpo-post yan, hindi minsan bigayan yan. Hindi. Kundi anumang binigay sa bawat isang linggo, pinipicturan, isang linggo yun. Akala, ang dami namang blessing. Akala ng maraming nanonood eh. Minsan ang bigay, hindi, oy! Bigay ng membro yan, bigay ng dito, bigay ng ganyan. Ilang araw pagkatapos picturean niya, tapos i-post minsan. Hindi ang provision, kala mo ang dami. Pero still contento tayo sa provision ni God. Tama, hindi? Okay, ano pa? See, they all drink the same spiritual imbalance eh. Ang provision ni God eh. God provide the meat. God provide the drinks. God provide the bread. God would provide everything in that circumstances, in that situation. Ano pa? Okay. Tingnan niyo po. Pag yung kakaligtaran ito ha. Ito. In their bad situation, our Lord followed and guided them. In their bad attitude, our Lord's mercy and grace sustained them. In their bad action and rebellious spirit, God bears with them, and in their never unchanging and never improving characters, God was still faithful, supporting them. That is the goodness, the graciousness, and the mercy of God's love toward them. Now, makinig maigi. Ito nga bad ang attitude nila, sinustain ni God. Ito nga, ang sama ng ugali. Sinuportahan ni God. Ito nga.
ang, ang, ang spirit ay talagang matigas. Hindi nga nagbabago eh. Pero tanong, sinustain ba ni God? Yes. Now, makinig maigi. Hindi naman tayo ganun kasama. Hindi ka naman siguro ganun kabad. Wala ka naman sigurong bad attitude. Wala ka naman sigurong bad action and rebellious action. Alam niyo po anong mga rebellious and bad action nila? Kung ano? Nagutom ng konti. Nag-complain at nag-murmur. Can God furnish a table in the wilderness? Biro mo. Doon kanina, walang water. Is God with us? Pero provide na po ang kanilang bread. Provide ng Panginoon yan. How many years? 40 years. Pag may kailangan na naman sila, complain na naman at murmur na naman, wala tubig. Nandito ba ang Diyos sa atin? Wala na. Di ba mainis ka? Amen? Walang karne. Allah, complain na naman. Buira. Ano nga nyo ibig sabihin, mga minamahal ko? God was so gracious to them. Wala naman siguro tayong ganyang klaseng ugali. Hindi naman siguro tayo ganyan kabad. Ganun na nga kabad sila sa Diyos, sa mga pangugali. Pero maniwala kayo mga kapatid. Ang gabait pa rin ni God sa kanila. Now, sa atin kaya, I really believe God was been so good to us. Hindi naman tayo ganun eh. Amen? So maasahan natin na sa ating pamumuhay sa pandemic world na to, mas maganda pa rin ang gagawin ni God sa ating mga buhay. Amen ba? As I close ngayong umaga, okay, make sure lang, are you standing on the rock? How? Alam na ninyo kung paano. Hindi lang tayo nakikinig, kundi ating isinasagawa. Okay? Do you apply God's word and teaching in your personal life? Are you keeping His word by your strong feet, standing like His feet? With all these blessings and benefits He bestowed in this pandemic, are you faithful to Him by heart, by mind, by will? Let us maintain that. Amen ba? Stay true. Stay faithful to God. At kahit na may pandemya, ina-assured na tayo ni God na isi-secure niya tayo. Amen ba? I-secure niya ang ating pamilya, i-secure niya ang ating kabuhayan, i-secure niya ang ating personal na buhay. Tumayo tayong lahat, mga minamahal ko. At dumulog tayo sa Panginoon. Let us once again ask God protection and security for all of us. Amen? I want to ask the musician to play. And then, let us make sure that we are standing on the rock by what? Not only hearing, but doing. Not only listening, but applying. If the Lord had spoken to your heart, the message is clear. Will you be faithful to Him? Hear the word. Follow. Be faithful with your heart, with your mind, and with your will to Him. You can hit the altar and pray dito, giving you a chance to dedicate your life. Tandaan niyo po, ang pandemic nandito pa. Ask God. You can dedicate your job. You can ask the Lord, Lord, give me that job, give me that work. Lord, tulungan niyo ako sa trabaho ko. Saan man? Or maybe you are going outside sa trabaho mo. Maybe some of you are doing the business outside. You just ask God, Lord, nandito pa ang pandemya, itutulungan niyo ako. I-secure niyo, Panginoon, ang pamilya ko. I-secure niyo mga mahal ko sa buhay. I-secure niyo ako. Hindi lang ako makikinig, but i-apply ko, Panginoon. I'll be faithful in my prayer life sa inyo. I'll continually dedicate my life. I'll continually, Lord, recognize you na kung wala kayo, wala akong magagawa. Lord, I will always draw strength from you every day.
Hingi ako ng lakas, hingi ako ng tatag, hingi ako ng tibay. Panginoon, sa inyo lagi ako makasandig. Hindi po sa sarili ko, sa aking magagawa. I may have a healthy body, but Lord, this healthy body can be nothing kung wala po ang inyong pag-maintain. Lord, tulungan niyo ang aming kabuhayan. I want to make sure that we are standing on that rock. Heavenly Father, Lord, salamat po sa inyong mga salita na pinaliwanag ninyo kung paano makatayo sa solid ground. Kahit unstable ang sa paligid, kahit nandyan ang lahat ng mga open attack of the devil, Lord. Secure our life, secure our families, secure our job, secure our members in the church. Mga young children man, mga adult man, Panginoon. I declare security and protection for everybody. Nang aming mga ginagawa sa araw-araw, Panginoon, lahat kami will be safe in your hand. Patnubayan niyo kami. At ang aming pananaw, laging nakatuon sa inyo. Ang aming pananampalataya, laging nananangan sa inyong pangako, sa inyong mga salita. At Panginoon, tulungan niyo na makapamuhay kaming malugod, maayos, makapamuhay kaming tuwid sa inyong harapan. Because pag ang aming buhay pleased to you, sigurado, hindi ninyo kami pababayaan, hindi ninyo kami bibiguin, hindi ninyo kami, Panginoon, hahayaan na ma-expose sa kalaban. You're our shelter, you're our protector, you're our rock that cover us. Lord, yan po ang gawin niyo sa amin. Kung sinamahan niyo ang mga children of Israel in the wilderness as the rock that followed them, Lord, I pray that you will be ahead of us as we travel in this Christian world, in this world with pandemic, Lord. Pangunahan yung mga buhay namin, pangunahan yung pabuhay ng pamilya namin, mabuhay ng mga anak namin. At Panginoon, kayo patuloy ang siyang mag-keep sa amin secured and safe in your hand. Ito ang dalangin in Jesus' name, and all the people say, Amen and Amen. God bless you all.